Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga kasanayan sa pamamalansya. Sino sa inyo ang marunong mamalansya? Mga layuning pampagkatuto. Natutukoy ang mga kagamitan sa pamamalansya ng konvensyonal at makabagong pamamaraan at naisasagawa ang mga hakbang sa pamamalansya ng may pag-iingat at gabay ng nakatatanda. Mga kasanayan, nakatatalakay ng iba't ibang uri ng kagamitan sa pamamalansya at mga hakbang sa pamamalansya gamit ang tradisyonal at makabagong kasangkapan at nakapagsasagawa ng mga wastong hakbang sa pamamalansya. Mga kagamitan sa pamamalansya. Ang mga gawain sa tahanan ay nagdudulot ng kaginhawahan kung ang bawat miyembro ay tumutulong sa paggawa nito. Nagdudulot din ito ng kasiyahan sa pamilya. Ang kaalaman at kasanayan sa pamamalansya ay gawaing pantahanan na dapat matutunan. Ang wasto at maingat na paggamit ng mga kagamitan ay mahalagang matutunan sapagkat ito ay magagamit habang buhay. Unang kagamitan sa pamamalansya ay ang no steam iron o handheld iron. Ang no steam iron o handheld iron ay isang uri ng plancha na hindi gumagamit ng proseso ng pag-steam o singaw upang isagawa ang pagpapaplansya. Karaniwang ito ay may makapal na bakal o plate na umiinit upang plansyahin ang mga damit. Pangalawa, steam iron. Ito ay pangunahing kagamitan sa pamamalansya. Nakatutulong ito sa pag-unat ng lukot na tela ng damit. Ang mainit na temperatura ng inilalabas nito sa metal plate ang nag-uunat ng lukot. Marami ng makabagong teknolohiya ang makikita sa pamilihan na katulad ng plancha. Ang ibang uri ng plancha na ito ay may kakayanang maglabas ng usok o steam na siya namang nakatutulong na lumambat at mapabilis ang pag-unat ng damit. Pangatlo, kabayo o ironing board. Ito ay gawa sa metal na maaaring ma-adjust ang taas. Dito nilalapat ang damit na paplansyahin para magbigay ng sapat na diin ang plancha upang maging maayos at matanggal ang gusot. Pang-apat na kagamitan ay ang spray bottle. Ito ay lalagyan ng tubig na ginagamit sa pagwisik ng kaunting tubig para lumambat ang tela ng damit at mapabilis ang pag-unat ng gusot. Panglima, pressing cloth. Ito ay isang manipis na uri ng tela na ipinatong sa ibabaw ng damit na may maislan na uri ng tela gaya ng satin o pinya fiber bago plansyahin. At panghuli ay ang dahon ng saging, isang natural na pamamaraan sa pagpapalambot ng tela at nakatutulong din sa pagpapatuyo ng damit. Mga hakbang sa pamamalansya. Una, ihanda ang lahat ng mga kagamitan gaya ng plancha, kabayo o ironing board, spray bottle, at hanger. Pangalawa, tiyaking malinis ang ilalim ng plancha, walang dumi o naiwang tela. Pangatlo, ihanda ang mga damit na paplansyahin. Pang-apat, tiyaking maayos ang pagkakaplug ng kordon at iset ang temperature base sa uri ng tela ng damit na paplansyahin. Mainam kung babasahin ang care instruction na nakalagay sa damit. Panglima, ilapat ng maayos ang damit sa ironing board. Pang-anim, simulan ang pag-unat ng gusot mula sa kwelyo, manggas, harap at likod na bahagi ng damit. Maaaring sprayan ng tubig para mapabilis ang pag-unat. Kung ang pinaplansya ay pantalon, magsimula sa bahagi ng bulsa, zipper hanggang sa ibabang laylayan. Pampito, simulan ang forward motion sa pagplansya. Gawin ito ng ilang beses para lubos na mawala ang gusot. Pangwalo, ilagay sa hanger ang mga naplansya ng damit katulad ng polo, blouse, dress, slacks at isabit sa cabinet. Maaaring itupi ang maong na pantalon, shorts,
at t-shirt kung nais, pang-siyam. Pagkatapos plantsahin ang lahat ng kailangan, ilagay sa zero temperature o off mode ang plancha at alisin sa saksakan, at panghuli, palamigin ito at linisin ang ilalim sa pamamagitan ng pagpupunas ng malinis na tela. Tignan ang nasa larawan, dito ipinapakita ang wastong pagkakasunod-sunod ng pamamalansya. Narito ang mga gabay na dapat sundin para sa maingat na pamamalansya. Una, siguraduhing iset ang temperature ng plancha sa wastong init ayon sa uri ng tela upang mapangalagaan ang kalidad ng damit. Pangalawa, iwasang magplancha malapit sa kalan o apoy upang maiwasan ang aksidente. At pangatlo, siguruhing ilapag ang plancha malayo sa anumang maaaring masunog na bagay. Pang-apat, itabi ng maayos ang plancha matapos gamitin at siguraduhin na ang ilalim ng plancha ay nakatalikod o nakadapa at iwasang bumagsak. Pang-lima, regular na linisin ang plancha pagkatapos gamitin. Pang-anim, sundin ang wastong pamamaraan sa paggamit at pangangalaga ng plancha ayon sa user instruction o manual. Pampito, huwag iwanan ang plancha na nakasaksak at hindi ginagamit. At panghuli, siguruhin na itago ito kung hindi gagamitin. Mga bata, tandaan natin na ang kasanayan sa pamamalansya ay nagpapakita ng responsibilidad sa paghahanda ng maayos na kasuotan. Ang pagsaysayos ng sariling kasuotan ay nagdudulot ng malaking kaginhawaan at pagkakaisa sa bawat miyembro ng pamilya. Unang gawain. Ikalawang gawain. Ikatlong gawain. Ikaapat na gawain.
sasagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.